po yung para kay Lord. Hallelujah. Kayo po ba, parang hindi po tayo excited to be in the house of the Lord. Parang it's a normal thing. Sana po, whenever we come in this place, yung pong best ang dala natin. Because our God, hindi lang po siya nagbibigay ng partial or small things sa buhay po natin. Actually, He gave us eternal life. Kaya nga po, whenever we come in this place, whenever we worship Him, kapag po tayo pumapalakpak in praising the Lord, bigay po natin ang best natin. Amen. So we praise God. Hallelujah. Praise you, Lord. Mabuti ka, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko po, ginising po tayo sa umaga ng Panginoon. Kasi po, kung nagising ka kaninang alas 5, ibig sabihin po nakatulog ka. Kaya kung hindi ka nagising, ibig sabihin hindi ka nakatulog. Okay? But praise the Lord, may mga kasama po ako ngayon. Nagising ng mas maaga. Alam ko po, hindi po yan nasa edad. Pero naniniwala po ko lahat ng first service uhaw sa presensya ng Panginoon. Amen. Na-excited. The very first thing in the morning, papurit pagsamba sa Diyos ang inaasahan. Ang binibigay, nice na i-extend sa ating Panginoon. Amen. So, kayo po ba excited to receive a word of encouragement from the Lord? So, kapag po kayo excited, hindi po kayo matutulog, di po ba? Hallelujah. So, nakatulog na po tayo sa bahay. Pero ngayon, di na po tayo matutulog. Amen. Hallelujah. So, tayo po ay nandito pa po tayo sa serye that I am the I am declaration of the Lord. Napaka-importante po nito. Dahil in these last days, nais po ng Panginoon makilala pa natin siya. The more na we know God, the more na nakikilala at alam natin at na nakakabisado natin ng salita ng ating Panginoon, the more we become strong sa ating pananampalataya, especially in the last days. Dahil po, this time, parang ang bilis po ng panahon, no? Parang dati, youth pastor lang ako, tapos ngayon, nandito na, no? Dati, wala pang puting buhok, ngayon puting-puti na, no? Parang gusto ko ng kulayan na puti, para lahat puti na lang. Dati, kinukulayan ng itim, para wala yung mga puti. Ngayon, iba na. Paggrabe ng paggrabe mundo, no? Parang yung mga cellphones natin, pa-upgrade na pa-upgrade. Parang kailan lang po na sinabi ng aking kapitan sa barko, sabi niya, kapag daw ang internet, ang computer, o ang computer na ilagay na sa cellphone, medyo fast-paced na technology. At sa sobrang fast-paced na technology, meron ng 6G ata ngayon. Tama ba? Ano ba tawag dyan? 6G? Yung sa akin, 4G pa lang eh. Okay? Parang, tapos ito, baka hindi nyo po alam. Kung yung internet nyo merong 5G and 4G, okay? Yung internet provider ngayon, dinadown na ang 4G. Baka hindi nyo po alam. Kaya pag ang cellphone nyo hindi siya updated sa 5G, bumabagal ang internet nyo. Akala nyo mabagal internet nyo, ngayon pala yung gadget na dala nyo. Dahil po mga internet providers, gusto rin niya na magpalit kayo ng cellphone. Alam ko po dito, walang masyadong nagpapalit ng cellphone kasi mga nagpapalit ng cellphones nasa YDC. Kasi po yung ganitong nandito, mga pang-text lang yan, pang-call okay na. Hallelujah! You still remember, ako po yung nagkakwento nung, uso pa po yung malilit na cellphone. Okay, dahil sa sobrang liit ng cellphone ko noon, kung mag-text ako pa ganon. Yan, talagang hawak na hawak eh, maliit eh. Okay? Pero napansin ko, after 2 years, ganon pa rin ako mag-text. With the same cellphone, ganon pa rin. Alam niyo bakit? Parang nahihiya na, luma ng cellphone. Okay? Pero sa atin po, sa mga ganong, sa mga nagkakaedad, parang di na po na nakakasabay. Pero alam niyo po, wala po sa edad yan. Whenever we are studying the Word of God,
Hindi po pangkabataan lang ang pag-aaral. Maging po sa mga may edad, ang pag-aaral po ay kailangan po nagpapatuloy. We need to increase our faith, to grow in the faith every day. Hindi po yung stagnant na lang. Kasi po kapag naging stagnant ka sa iyong pananampalataya, ibig sabihin pababa ka ng pababa. Hindi na paakyat, hindi na nag-increase yung faith. Kaya patuloy po tayo sa mga declarations ng ating Panginoon. The first Sunday po ng July o August, okay? Pinag-usapan natin yung I am the bread of life. Sinasabi ng Panginoon na if we are eating 3 times a day, we should eat more the Word of God, not only 3 times a day, but on frequent. Kung tayo po ay we frequently eat food, sana ganun din po tayo whenever we are reading the Word of God. Dahil kung di po tayo kumakain, mamamatay po tayo. That's the same thing with our faith. Kung di po tayo nagbabasa, di po tayo kumakain ng salita ng Diyos, that is the same thing. Mamamatay ang faith. Hallelujah. At sana po, hindi lang po kada linggo. Pastor, linggo-linggo naman, nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Linggo-linggo, dito lang. Kasi linggo ka lang uma-attend. Okay? Sana po, it's every day. Amen! Okay lang po yung cellphone natin na may Bible. Okay lang, wala po akong problema dyan. Wala din po akong problema kung wala kayo dalang Bible. Yung sa akin po, medyo bago ngayon. Kasi po, yung dati kong Bible, malilit na letra. Kaya po bumili ka large giant print. Okay? Nahihirapan ng medyo magbasa ng maliliit. Okay? So tayo po, kung wala po akong problema kung wala kang dalang Bible today. Pero sana yung Bible na yan, na hard copy, ay binabasa mo sa bahay niyo. Amen. Hallelujah. So the next Sunday po, sa second Sunday po, pinag-usapan natin that Jesus is the light. As He said, I am the light of the world. Meaning, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, madalim ang buhay. Walang kasiguraduhan. Sino po dito yung nag-enjoy na nagba-brown out ang Pelco 2? Yung mga palagay ko yung mga ngumiti, tumawa, mga taga-porak yan. Okay? Sakop ng Pelco 2. Hallelujah. Sino po yung nag-enjoy na bigla brown out? Enjoy ka na sa pinapanood mong Netflix, tapos biglang magba-brown out. Nandun na sa climax. Pero alam niyo po, yung climax po ng pagpapala ng Panginoon, wala po yung brown out. They are always available because God is light. Amen. So the last Sunday po pinag-usapan natin that Jesus said, I am the door. Siya lang po yung pintuan ng kaligtasan. Actually po, ang pintuan ng Panginoon, inopen na po para sa atin. Nasa atin na lang po kung tayo papasok. Dahil kung tayo po ay pumasok dun sa presensya, sa ino-offer ng ating Panginoon, yung protection, yung provision, maging yung pagpapala ng Panginoon, mararanasan natin. Pero it's up to us. Open na po yung pinto. Para po maranasan natin ng Panginoon, we need to come. We need to enter into His presence. Available na po, pero nasa atin pa rin po kung paano tayo papasok. Kung papasok po ba tayo o nandyan lang po tayo sa labas. Hallelujah. Praise God! Tayo po ay may church na nakapasok na po tayo. Dati dinadaan-daanan lang natin ng Calvary Temple. Dati tinitingnan, ano ba meron dyan? Ano ba anong nasa loob? Okay? Ngayon po, actually, dweller na kayo ang Calvary Temple. Kasama na po kayo sa mga pangitain, sa mga pangarap, sa pananampalatay, pananalangin, sa lugar na to. Amen. At nagsimula po tayo maranasan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin dahil po tayo pumasok sa sanctuaryo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, pag-uusapan po natin that I am the good shepherd. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to bless us and to be with us. Continue, Lord, to increase our knowledge and give us wisdom, Lord, sa aming pakikinig ng iyong salita. And allow us, Lord, na fully maging obedient po kami sa inyo, Panginoon, sumunod sa iyong nais, sa buhay po namin, sa iyong mga salita, sa mga instructions po, Panginoon. Teach us, Lord. Give us this ability
to understand your word upang patuloy kami makasunod sa iyong salita. And bless us, Lord, and let your Holy Spirit be upon us. Open our hearts of understanding as we pray. And be with us, Lord, for without you, we can do nothing. As we listen, Lord, let there be an increase of faith sa bawat isa na nandirito. And sa lahat po ng aming pinapanalangin, yung dala naming concern, Lord, alam ko pinagpala mo na to. Kaya Lord, marami pong salamat sa presensya nyo, maging sa knowledge na ibibigay nyo sa umagang ito. This we ask in Jesus' name. Amen. So sabi po ng Panginoon, I am the good shepherd. Actually, hindi lang po siya good, pero kung titingnan po natin sa Greek, ang sinasabi po niyan, He is the excellent shepherd. Ibig sabihin, siya na yung pinaka. Okay? Hindi lamang siya good, kasi po pag good, merong better, may best. Pero if you go sa ibang meaning po ng good, sa Greek, it speaks about excellent. It's about integrity. It's about honesty. Ang Panginoon, nung sinabi niya, I am the good shepherd, honest po siya doon, and with integrity, nung sinabi po niya, hindi yun yung nagbabaka sakali lang, hindi yung nagsisinungaling lang, hindi yung nagyayabang lang. Hallelujah, praise God, ang Panginoon po, hindi kapangpangan. When He said, when He promised, He do it. Hallelujah. Hindi katulad ng katabi mo, dami ng pangako, hanggang ngayon, hindi pa ginawa. Hallelujah. Sino dito yung katabi niya, mister niya? Pagkakataon mo na, kapatid. Kung ayaw sumunod, sumbong mo sa akin. Biro lang. Okay? When He said, I am the good shepherd, sinasabi po niya, may mga bad, may mga hindi talaga good, may mga walang integrity na mga shepherd, may mga sinasabing shepherd sila, pero they are not good. Ang ginagawa lang, hinuhututan nila ang kanilang mga tupa. Okay? Possibly, mga pinariringgan na pa yun, mga Pharisee, mga scribes, during that time, nakahuusap ng Panginoon. Pero sinasabi niya, I am the good shepherd. Alam niyo kapatid, kung wala ka pa, di mo pa tinanggap ang ating Panginoon as your Lord and Savior, hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi ko. But, huwag kang aalis, huwag kang tatayo. Pakikinggan mo salita ng ating Panginoon. I believe, before we end, tatanggap ka at mararanasan mo yung good shepherd na pag-aaralan natin. Amen. And paano siya naging good? Sabi po niya, the good shepherd sacrifices his life for the sheep. Pag sinabing sacrifices, nandun po yung commitment ng ating Panginoon. He placed himself, dun sa death, Ibig sabihin, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para lang sa kanyang tupa. Parang napaka-imposible. Siguro accidentally or aksidente lang na yung tao mamamatay sa kanyang alagang aso. Pero hindi mo sasabihin na yung aso mo, pag pipray mo, Lord, wag mo siyang kunin, ako na lang. Kahit yung aso mo, Sweet Sue, kasi yung iba napaka-sweet sa kanilang aso. Kaya ang tawag sa kanila, Sweet Sue. Okay? Hindi ka magpipray, Lord, magkasakit niya dugo. Ako na mo po. Ako mo niya abye. Hallelujah. Kaya nga po siya naging good shepherd because he sacrificed himself for the benefit ng kanyang tupa. Sabi po ng Hebrews 13:20, He is our great shepherd. Hindi lang po good. Kaya nga po, it's excellent. He is the excellent shepherd. Sabi rin ni Peter, He is our chief shepherd. Ibig sabihin, kung ang title na ibibigay sa atin natin sa ating Panginoon, o kung tatanggapin po natin yung word that Jesus is our shepherd, He is our excellent shepherd. That He knows everything about us. Ito po'y masarap sa shepherd, kung ang Panginoon ang shepherd natin. Kasi po, inaalam niya, hindi lang yung oras ng pagkain natin, inaalam niya yung mga concern, yung mga worries, yung mga anxieties natin, inaalam din niya. Sabi nga ng salita ng Diyos, maging yung buhok mo. Siguro, kung kukunti na lang yan, bilang na, no? Pero sabi ng Panginoon, maging yung buhok mo. Alam niya kung ilan ang nahuhulog. Dahil bilang yan ng Panginoon. Siguro, kung kilay ang pag-uusapan, baka mahihirapan si Lord. Sa akin. Okay? Pero hindi ba, grabe. Ibig sabihin, maging yung buhok po natin, kinonsern ng Panginoon. Pinapakita lang niya kung gaano siya
in touch sa atin. Hallelujah. And at kung magtataka po kayo, bakit ang analogy na ginamit ng Panginoon is shepherd? Parang tupa po tayo. Parang inahalin tulad po tayo. Actually, inahalin tulad po tayo sa isang tupa. Hallelujah. Baka hindi niyo po alam, ang tupa, medyo maanggo yan. Kaya huwag kang magtaka, darating ang araw, maanggo ka na rin. Okay? Dahil po hindi naman po talaga sila madalas maligo dahil nga po takot sila sa tubig. No, di po ba, dumarating yung time na pagka nagkakaedad, natatakot na sa tubig. Praise God, hanggang ngayon, naliligo po ako, hindi mainit na tubig. No, tubig pa rin sa gripo. Hallelujah. Kaso nga lang po, katakatakot na tongues bago bubuhos ng tabo. Okay? Bago bubuksan yung shower. Takot na tongues. But praise God, di pa po ako nagluluto ng tubig bago maligo. Hallelujah. Pero actually po, mga tupa, no, sinasabi po ng iba, parang, ba't hindi nila kayang halamin kung ano yung, kung saan ang pagkain. Di po ba tao, kaya naman nating malaman kung saan ang pagkain, di po ba? Hallelujah. At kilala nga natin yung mga kapitbahay natin kapag birthday eh. Pero pag wala ng handaan, di na eh, no? Okay? Alam natin kung saan yung, pero yung mga tupa, hindi nila alam kung saan yung greener pasture. Yung mga lugar na hitik ang damo. No, during that time, ang pinag-uusapan natin during the time ni David, kasi po si David ang nagsulat ng Psalms 23 na pag-uusapan natin mamaya, kabisado niya ang mga tupa at kinakain ng mga tupa during that time, mga damo. Hindi katulad ngayon, nowadays, sa mga kinakain ng mga tupa, mga feeds na rin. Pero in time na yon, mga damo. Pero sinasabi po niya that when he said that he is the good shepherd, meron siya integrity at yung gagawin niya sa buhay ng kanyang mga tupa, quality. Hallelujah. Hindi yan basta-basta. Kaya nga po, pag-uusapan po natin ano pong ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon, I am the good shepherd. So if Jesus is the good shepherd of your life, that means He provides the needs for your for your spirit, soul, and body. Actually po, tayo po, tripart po tayo. Hindi po tayo katawan na may kaluluwa. Tayo po ay espiritu na may katawan na may katawan. Okay? Yung spirit po natin, kapag po tayo sa ating Panginoon, automatic po, nare-revive, nagiging active, nabubuhay po yung spirit. Nung wala pa tayo sa ating Panginoon, kundi pa natin siya pinili as our good shepherd, soul and body lang po tayo. Pero nung naborn again po tayo, naisilang muli sa Espiritu, nabuhay po yung Spirit. Kaya nga po, the more we listen to the Word of God, the more we obey, the more we meditate the Word of God, lumalakas po yung Spirit, nagiging weak ang soul, at sumusunod ang body. Kaya nga po ngayon, actually, ang katawan po natin kanina, gustong-gustong matulog kasi medyo malamig eh. Pero dahil buhay ang Spirit, tumayo po tayo. Dahil narinig natin, pagtapos ng first service, mag-aalmusal tayo sa Jollibee. Hindi po, tayo po gumising dahil uhaw po tayo sa mensahe ng Panginoon. Hindi po ba? Sigurado kayo? Although mga Pilipino, meron po tayong kasabihan na every Sunday, kailangan may pinupuntahan church para masabing tayo ay religious. Tama po ba? Ay, hindi na pala. Kayo naman. Alam ko yung message na to para sa akin lang eh. Ako lang naman talaga yung tinatamaan ng message na to. Hindi naman kayo. Di mo ba? O, see? Hallelujah! So, tayo po ngayon, no, as the Lord bless us and as He provides us, hindi lang po siya magpaprovide doon sa mga materials, doon ng physical foods na kailangan natin. Ipoprovide po niya yung lahat ng part ng buhay natin, lahat ng meron tayo, spirit, soul, and body. Ang pinakamaganda po na marinig, yung pong spirit natin, napifeed po natin ng mga pagpapala na galing sa ating Panginoon. Yun po yung asamin po natin. Just like sabi po ng Psalms 23, although
Ang pinag-uusapan po natin, this is not a material ship, okay? This is spiritual. Dahil po, ang kausap ko ngayon, mga spirits. Ang pinifeed po natin ang ating mga spirits. Amen. Okay. So sabi po ng Psalms 23, si David po ang nagsulat niyan. At alam po natin, si David ay shepherd po siya from the beginning, bago po siya naging hari. And actually po, during the course na nandun na siya, inanon siya ng Panginoon, nung siya ay nagtago sa bundok dahil kay King Saul, nag-alaga pa rin siya ng mga tupa. Okay? Yun nga lang, hindi binayaran ng gusto yung kanyang service, kaya nga nagalit siya. Okay? So, yung pagiging shepherd ni David, kumbaga, napag-aralan niya, na-explore niya to. Pinag-aralan mga tupa, in-experiment, at natutunan kung paano alagaan ng mga tupa. Kaya sinabi niya, the Lord is my shepherd, it's actually a personal experience na sinasabi niya ngayon na mas mainam na gawin natin ang ating Diyos bilang ating pastol. Okay? Take word the note, my shepherd. Doon pala ako dapat. Okay? Wala din ito. Dahil wala dito. Wala din ito. Okay. Okay. Sabi niya, the Lord is my shepherd. Hindi lang siya yung shepherd lang. My. Kailangan i-possess mo yung Panginoon as your shepherd. Okay? Taking as our own. Ibig sabihin, tayo po magsasubmit kung ano po ang i-instruct, kung paano po tayo ililid ng ating shepherd. And the next word, sabi niya, I shall not want. So kung si Lord ang shepherd natin, hindi po tayo magkukulang. Ngayon, kung you need something, hindi na provide ang mga pangangailangan mo, that means, hindi si Lord ang shepherd mo. Dahil malawanag po dyan, I shall not want. Ibig sabihin, lahat ng bagay, kapag inasam po natin ang ating Panginoon, ang Panginoon ang magde-determine. Siya yung magbibigay ng mga desires natin sa buhay. Hallelujah. Amen? Okay. Ibig sabihin po nun, yung sa Hebrew word na I shall not want, ibig sabihin, we will not go empty-handed. Hallelujah. Hindi po tayo yung mga tupa na parang gutom na gutom. Okay lang po mag-fasting. Okay? Pero siguro, pwede naman, 40 days fasting. Hallelujah. Pero wala pong problema doon kasi ipoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan. Pero we are not doing fasting dahil gusto natin palipitin ang kamay ng Panginoon para i-provide ang pangangailangan natin. Sinabi na niya, I shall not want. He will provide sa mga pangangailangan natin. Kaya nga lang, we need to possess Jesus as our Lord bilang shepherd. By the way, paano natin i-associate na si Jesus yan? Because Jesus said in John 10:11, He is the good shepherd. And now, in Psalms 20, it said, the Lord is my shepherd. Hallelujah. Okay. Paano siya nagiging good? Pag-aaralan po natin dito. So sabi rin ng verse 2, He makes me lie down in green pasture. Alam niyo po yung mga tupa, kapag yan ay hindi secured, hindi yan ihiga. Kahit punong-puno at hitik na fresh grass ang lupa, kahit maraming damo na available, hindi po yan ihiga. Actually po, hindi rin po yan kakain kapag natatakot siya. Parang ganito lang po, parang tao, no? Tao. Kung ano po yung paborito mong pagkain, ihiga ka dyan. Pero paano ka makakain kung alam mong namimiligro buhay mo? Kung alam mong walang assurance yung bukas? Kung alam mong walang very slim yung hope na hawak mo? Pero sabi ng Panginoon, as He is our shepherd, He makes us lie down in green pasture. Ibig sabihin,
Kapag iniligay ka dyan ng Panginoon sa lugar na kung saan pinagpapala ka ng Panginoon, He see to it, secured ka. Hallelujah. Pag sinabing green pasture, talagang available lahat, kahit saan ka tumingin. Kung paborito mo pagkain, spaghetti, kahit saan ka tumingin, spaghetti. Hallelujah. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po nag-abroad, nagbarko, at kapag lumalabas po ako sa bansa, for the first time kung napunta ng bansa, ang unang-unang tinitingnan ko, restaurant. Ang orderin ko, spaghetti. Sa buong mundo, nalaman ko, isa lang na lugar na merong masarap na spaghetti. Alam niyo po kung saan yan? Sa bahay namin. Luto ng misis ko. Hallelujah. Alam nyo, kaya kayo nangingiti ngayon, natatawa? Kasi hindi nyo naranasan eh. That is the same thing. Kapag si Lord din nyo naranasan, yung mga sinasabi ko ngayon, nakakatawa. Uy, ito, may lungkot lang bigla mo kanyan. Okay? Kapag hindi mo naranasan yung mga sinasabi ko ngayon, hindi mo yan naiintindihan. Kaya nga sa'yo, cliche. No, walang kwenta. Mga kakatawang bagay. But if you experience the Lord as your shepherd, sabi niya, He makes you lie down in green pasture. He leads me in beside still waters. No, alam niyo, although tayong mga tao, gusto natin yung tubig na inumin natin sa ilog, yung hindi stagnant. Kasi kapag stagnant yan, binabahayan ng kiti-kiti. Okay? At medyo bumabaho na pag stagnant. Kaya nga yung mga Kristiyano, we need to share the Word of God. Kasi po, kapag tikom ang bibig mo, napapanis ang laway. Okay? Pero tayo po, ang gusto natin, pag uminom po tayo, flowing yung tubig, no, hindi stagnant. Pero mga tupa, hindi po nila gusto na iinom sila sa running water or sa stream, sa ilog. Kasi po, natatakot po sila, baka mahulog po sila sa tubig. Although nakakalangoy po sila, pero dahil sa balahibo nila, sa wool po nila na hitik, mabigat po sa kanila kapag nalagyan ng tubig. Nakakalangoy naman mo. Lahat ng mga hayop nakakalangoy. Pero mabigat po yung katawan nilang para lumangoy kapag po sila nabasa at nalublob sa tubig. Kaya nga po, madalas nalulunod po sila. Okay? Kaya nga po, ang gusto nila, still waters lang. Ang sabi ng Panginoon, He makes me lie down and leads me beside still waters. Hallelujah. Ibig sabihin, ang gagawin po ng Panginoon as He is our good shepherd, isinisecure niya po tayo. Na He see to it, kumakain po tayo ng sagana, and He see to it, umiinom po tayo ng tubig, hindi Coke. Amen. Gusto niyo pong maging healthy? Iwasan po yung milk tea. Sabi nga din Pastor Manny kagabi. Hallelujah. Yung mahilig sa kape, magsimula na kayong mag-brood. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Pero easy to it, lahat ng kakainin natin, no, para sa benefit ng katawan natin at para ma-refresh po tayo. Hallelujah. At sabi rin ng verse 3, He restores my soul. No, si David po ang pinaka-best example to say, or merong integrity, to say that the Lord restores his soul. Dahil po si David, dumaan po siya sa process na hindi niya sinundan ng kanyang shepherd. Instead na nasa gera, namasyal sa taas ng kanyang palace, nakita si Sheba na naliligo, kaya ang tawag natin sa kanya, Bathsheba. O nakita niyo si Bathsheba naliligo. Ayun, na-tempt. Kasi he is not actually under the supervision, under the guidance of his shepherd. Nagkusa siya. Namasyal siya. Instead na, according dun sa flock ng Panginoon, humiwalay siya. So, siya yung merong kakayanan na sasabihin, He restores my soul. Ibig sabihin, He forgives. Pinatawad ako ng Panginoon. Nirefresh ako. Alam niyo, pinaka-best time to pray pag alam po natin ang kasalanan sa ating pinatawad na.
Pero kung may tinatago ka pa rin kasalanan, nakikipag-compromise ka pa rin, hindi po masarap manalangin. Madalas ang panalangin mo short. Hallelujah. Humingi ka ng tawad pero ayaw mo nang mabitawan. Hallelujah. Para tahimik po lahat. And then he said, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Okay? So tayo ngayon, pinagpapala ng Panginoon, pinoprovide tayo ng Panginoon, pinapainom po tayo, ni-restore tayo ng Panginoon, pinorgive tayo ng Panginoon, then ililid tayo sa path of righteousness. No? To stay restored. Hindi po yung ngayon, i-restore ka, tapos balik ka bukas sa wedding. Pastor, meron namang Lord doon wedding Lord. Balik ka doon sa wedding, pagdating ng Sabado o Linggo, balik ka kay Lord. Hindi siya. He will lead you in the path of righteousness for His name's sake. Ibig sabihin, kapag yung tupa nagiging maayos, nagiging malinis, healthy, active, yung shepherd nabibigyan ng honor. Hallelujah! Kumbaga, na-appreciate yung shepherd. Binibigyan ng papuri yung shepherd kasi nakita yung mga tupa. Malilinis, healthy, hindi sila injured, okay sila. Hallelujah. Ito rin ang gusto ng Panginoon. Gusto rin ng Panginoon na tayo, whenever we come sa mga difficulties ng buhay, kaya nga He restores our soul, dahil sa mga difficulties ng buhay po natin, no, kapag na-overcome natin with the help of the Lord, nagkakaroon tayo ng kapahingaan, na-refresh po tayo, na-restore po tayo. Amen? And I believe you understand me, naintindihan niyo po ako right now, kapag naririnig po natin yung restoration that comes from the Lord. Hallelujah. God cares for our whole being, not just physical needs, but more importantly, He cares for our soul and spirit. Kaya nga, He restores our soul. Hallelujah. Hindi lang po tayo ni-restore dahil gutom po tayo, pakakainin tayo ng Panginoon. The more we go hungry sa presence ng Panginoon, the more we become restored. Dahil ang Panginoon lamang po ang kasapatan ng tao. Yes, may mga material blessings. Pero I would say, yung material blessings will not give you satisfaction. Only God can give satisfaction. Why? Because we were created in His image and likeness. He knows kung ano yung weakness natin, kung ano yung wants natin, kung ano yung needs natin. He knows. Because we were created by God. Hallelujah. Tingnan po natin in Mark 8:36-37. And what do you benefit? Okay? Pag sinabing benefit, ano yung advantage, ano yung accomplishment? Okay? If you gain the whole world but lose your soul. Pag sinabing lose your soul, ibig sabihin, this is eternal destruction. Okay? Ano daw mag-benefit mo? Na meron ka lahat, provided lahat. Pero if you don't have the good shepherd, hindi ka sumusunod sa good shepherd mo, yes, everything is provided. Pero wala kang good shepherd, wala ka sinusundan. Iba yung sinusundan mo, iba yung instructions na kukuha mo at nasusundan mo. Then sabi ng salita ng Panginoon, you lose your own soul. At sabi rin na 37, is anything worth more than your soul? Hallelujah. Although, hindi ko sinasabi yung mga material blessings masama yan. God is actually blessing us sa mga bagay na yan, pero ang nasahin po natin, yung pinaka-best blessing na makukuha natin, yung relasyon sa ating Panginoon. Yes, yung mga material blessings, madali na po yan. When God created the heavens and the earth, sinabi lang po niya, let there be. Pero yung relasyon, actually, He breathed His breath of life sa atin para magkaroon po tayo na relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, yun po yung nasa natin, yung kaluluwa po natin, yung spirit po natin, magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. At alam ko po, naintindihan niyo po ako, dahil the first time na tinanggap natin ang ating Panginoon, that was the first time na nasabi natin, wow, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Hallelujah. No, parang wala ka ng ahasahan pa.
Parang wala ka nang hingin pa kapag na-enjoy mo yung presensya ng Panginoon. Sana every day. Hindi lamang po every Wednesday. Although we encourage you to attend our meeting of the prayer warriors, yung Wednesday, 6 o'clock. And this Wednesday, it's our WIN, Worship and Intercession Night. Sana po attendin po kayo dahil ang dami pong ginagawa ng Panginoon. Dahil dun po sa araw na yon, sa gabing yon, marami po tayong oras to worship the Lord. Marami po tayong oras to intercede. At sana po, kahit ngayong araw na to, maranasan po natin yung manifest presence ng ating Panginoon. Amen? Sino po ngayon ang hindi a-attend ng Wednesday? Sumigaw ng hallelujah. Linggo po ngayon. Sabi ko nga po, kapag kung 20% lang, additional 20% lang po ang a-attend every service, 20% po sa atin a-attend sa prayer meeting natin. Hindi lang po talaga full pack, jump pack po tayo. Although napakarami po natin last Wednesday, no? Umabot tayo ng 400, merong na sa baba. But nag-expect po kami na mag-overflow. Alam mo po yung desire to worship, to pray, to talk with God, na yung mga tao nagkaka-traffic sa Henson Street dahil maraming mga miyembro ng Panginoon na pumunta ng Calvary Temple. Parang may exodus. Parang ako lang nangangarap nun, Hallelujah. Because God is actually working and doing His miracles in this church. Hallelujah. Kaya nga po, samahan niyo po kami in attending these things. Hallelujah. Dahil po ang Panginoon, di lang po siya concerned sa mga material blessings. Kaya nga po sabi niya sa John 10, I am the good shepherd. The good shepherd sacrificed his life for the sheep. Yung concern po niya yung buong buhay po natin. This is not just life on earth, but this is eternal life. Hallelujah. Sabi rin ng 1 Thessalonians, para maranasan po natin kung ano yung buhay na kasama ng ating Panginoon. Sabi po na 1 Thessalonians, abstain from every form of evil. Abstain. Ibig sabihin, iwasan yan, huwag piliin, keep away, okay? Dahil ang sinusundan po natin ng ating Panginoon, who is our good shepherd. Tapos sabi niya, now, may the God of peace, as you abstain from any form of evil, now the God of peace Himself sanctify you completely. Bakit sinabi niya completely? Kasi we abstain any form of evil completely, hindi partially. Hallelujah! Hindi yun yung bagay na, Lord, pera mo ini. Lord, pera mo yung pamanigarilyo ko. Da naman nakakit, ika mong manakit. Yun nga masama eh. Nakikita ng Panginoon. Hallelujah! Ininamang bisyo ko dugo. Mag-scatter. Babawal yun. Alimi po babawal. In any form of sugal, kasi wala naman po talagang manyambut kayong sugal. Nung sanang dakal manyambut kayong sugal, di tinaya na ako kaya kayo. Biro lang po. No, wala pong, hindi po tayo naniniwala sa swerte dahil malas yon. Sa Panginoon, sigurado po. Wala pong sugal-sugal dyan. Hallelujah. Wala pong mga chances dyan. Sigurado po ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, we need to sanctify ourselves as we abstain from any form of evil. Ang Panginoon, He will sanctify us completely. And may your whole spirit, soul, and body, eto po, the tripart being ng isang tao, be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Yung pinaka-root verse dito is abstain from any form of evil. At hindi po natin kakayanin yan without the help of the Lord. Kaya nga po, siya po yung magsasanctify sa atin completely. Hindi po natin kakayanin yan. We need the good shepherd. We need Jesus para po masanctify ang buhay po natin. Set apart. Pag sinabi pong sanctify completely, set apart for His own use. For God's purpose. Hindi po yan yung iisipin mo yung ano yung bagay na makukuha mo. No. Gagamitin ka ng Panginoon. Alam niyo po, the best
thing o word na marinig po natin sa ating Panginoon pagdating po natin sa langit, yung marinig natin sa Kanya from the mouth of the Lord, well done, my good and faithful servants. Dahil naging trustworthy po tayo, we abstain any form of evil. Amen. Tapos sabi po ng 24, He who calls you is faithful, and He will surely do it. Why? Yung sanctification na gagawin po sa atin ng Panginoon as we follow our shepherd, it's a sure thing. Hindi po nagbibiro ang ating Panginoon. Ang Panginoon, hindi rin po siya nagbibiro na merong impyerno. Hindi po tayo tinatakot ng Panginoon para takutin lang tayo, para mag-focus tayo dahil may nasasabihin ng Panginoon na may impyerno. Alam mo yun? Hell is real. Pero heaven is also real. Kaso nga lang, tayo po, sa atin po, kung mamimili po tayo, if we abstain or if we honor and follow evil. Eh, gusto po ng Panginoon, lahat po tayo maligtas. Kayo po ba, gusto nyo kayo lang sa pamilya ang maligtas? Di po na pinagpipray natin, buong pamilya natin? Ganon din ang gusto ng Panginoon, na maligtas po lahat. Hindi lang po yung mga umaten dito. As we pray, lahat po ng miyembro ng pamilya natin, makasama natin, nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Pero we need to sanctify ourselves through the power, empowerment of the Lord para po makita po tayo that we are the light of this world. That they may see our good works and they will glorify and worship our Father as well. Amen? Hallelujah. So avoid every form of evil. Let Jesus shepherd us to live in pure and holy lives until we see Him face to face. Hayaan po natin ng Panginoon, nalilid po tayo. He will lead us in the path of righteousness. Bigyan po natin pagkakataon ng Panginoon na ilid po na. Hindi po natin kaya i-save ang ating mga sarili. Kung kaya lang natin i-save ang ating mga sarili by doing good works in the sun, bumaba ang Panginoon sa langit. Pero alam niya, mapapahamak po tayo kapag hindi po tayo sumunod sa Good Shepherd, sa ating Panginoon. Pangalawa po, if Jesus is our Good Shepherd of our life, that means He provides our need with comfort and protection, or He provides you with comfort and protection. Alam niyo po bakit nilagyan ng foam yung upuan niya? Nyo? Para po komportable kayo sa pagkakaupo. Pero alam niyo bakit wala pong foam ang sandalan? Para hindi po kayo maging komportable na all the time ng buhay nyo, nakaupo na lang. Kasi kapag linagyan pa namin ng foam yung sandalan na yan, makakatulog ka na, kapatid. Hindi lang upo ang gagawin na, tulog. Hallelujah. Kaya nga po mabilis tumayo kasi walang foam ang likod, no? Yun lang. Pero alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, maging komportable po tayo sa buhay po natin dahil mararanasan natin yung protection ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, ang mga tupa, hindi po sila ganun ka-comfortable kapag wala ang kanilang shepherd. Kasi wala po silang protection, wala po silang defense mechanism, wala pong pangil ang mga tupa. At nakakatakbo po ang tupa, pero hindi ganun kabilis. Hallelujah. Hindi lang po yun, mga tupa. Kaya nga po, they need comfort kasi po yung mga tupa nearsighted. Tapos, yung dalawang mata nila, hindi katulad natin, meron tayong ability na mag-focus lang sa isa. Yung dalawang mata, nakafocus sa isa. Kasi kapag ang dalawang matang yan, nag-focus sa dalawa, duling ka na. Sorry po, no, sorry. Hindi ko po kayo gustong, okay? Hindi po yan, erase. Okay? Pero yung mga tupa po, hindi po yung dalawang mata nila, independent sa bawat isa. Tapos, maiksi lang yung distance na nakikita nila. Hindi po nila nakikita yung malayo. Hindi tulad natin, malayo pa lang yung naniningil sa atin, alam na natin. Hallelujah. No, yung mga tupa, kaya nga they need comfort kasi po, nearsighted po sila. Yung mga bagay lang na malalapit nakikita nila. At eto pa, hindi po sila ganon actually, they are colorblind as well. Hindi po nila alam kung green yan, or blue, or yellow na yung damo.
Eh yung shepherd nila, alam niya na hindi kakain ng mga tupa ng mga tuyong damo. Ang kakain nila yung mga fresh. Okay? Yung bagong sibol, bagong tubong damo. Yun ang actually yung paborito ng mga tupa. Di po ba? Sige, ganito. Kapag po babasahin natin ng Psalms 23, isipin po natin, para ma-appreciate po natin, tupa din po tayo. Di po ba, nino po retang may garden na niyang grade 5? King Lourdes Sur is Clemendes Elementary School. The best school in town. Pero nauna yung Bright Star. Okay? Kapag magdadamo ka, hindi yung dadamo nga, yung nagdidikot ka, okay? Ang sarap ng amoy kapag yung damo, katutubo lang. Okay? Parang ang sarap bunutin, malambot pa, hindi lumalaban, tapos mabango kapag binunot mo. Yun din ang gusto ng tupa. Hallelujah. Okay? At kaya nga po, they need guidance kasi nga po, hindi po kakain ng tupa kahit na they have this green pasture. They have also these quiet waters. Hindi po sila makakain at makakainom kung hindi po nila nararanasan at nararamdaman yung protection ng kanilang shepherd. Hallelujah. No, yes, provided lahat, sabi niya, pero without the shepherd, the presence of the shepherd, natatakot po sila. Alam niyo po, yung pinaka-best, kaya nga po in-example po tayo bilang tupa, ang pinaka-best ability ng mga tupa, they can recognize their shepherd. And they follow their shepherd. Yun po yung best ability and asset ng isang tupa. They recognize their own shepherd. Yes, maraming mga shepherd available, pero alam nila kung sino lang ang kanilang shepherd. Hallelujah. Kaya po, hinahalin tulad po tayo sa pagiging tupa. In 23 verse 4 in Psalms, even though I walk through the valley of the shadow of death. No, para po maintindihan po natin yung shadow of death na sinasabi ni David dito. Dahil po si David ay isang pastol din po siya. Meron po talagang tinatawag na shadow of death, na burol po sila o valley, na meron lang pong makitid na daan. Yung valley pong ito, hindi siya madaling akyatin, pero madali siyang babaan. Diyan po nagtatago yung mga wild beasts na kumakain ng tupa. Kaya nga po, even though, kahit na, dadaan o lalakad doon sa valley. Ibig sabihin, walk through. Ibig sabihin, sinasabi ni David dyan, madadaanan mo yan, pero malalampasan mo. Kasi sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow, I will fear no evil. Hallelujah. Alam niyo po, bakit po may shadow? Because of the presence of light. Meaning, as they go this shadow of death, meaning, hindi po talaga to death, it's just a shadow. Hallelujah. So, hindi po sila matatakot. Why? Because they have Jesus as their light. We have Jesus as our light. Bakit na matatakot? At kung darating man yung death, alam natin, nasa langit po tayo. Ganon din yung mga tupa. As they walk through, eto po, may fear, okay? O may takot, may death kasi. Shadow of death. Pero tingnan mo yung sabi ni David, hindi sila tatakbo. They just walk. Di po ba kapag ang tao takot sa isang daan na madilim, anong ginagawa ng tao? Takbo. No, parang nung grade school ako, kapag ginising ako ng nanay ko ng alas 5, bili ka ng tinapay. Eh, layo ng bakery sa amin. Tapos, yung bahay namin, gitna ng daan. Hindi man lang kanto. Eh, yung street noon, walang mga ilaw. 10 years ago. Okay? Kaya nga, pagdaan ko, silip muna. Kung merong makakasabay, praise God. Dadaan ka lang, lalakad. Pero pag wala, eto na, dudug, dudug. Okay? Takbo! Pagdating sa kanto, dahil maliwanag na, medyo relax na. Why? May ilaw na eh. So sinasabi ni David ngayon, we have Jesus as our light. As He leads us in the path,
in the shadow of death. We will fear no evil. Why? Because you are with me. Because of the presence of God. Paano ka matatakot if God is with you? Sabi nga na Romans, if God is for us, who can be against us? Hallelujah. Kung meron kang dadaanan, nandyan yung kaaway mo, na gustong manuntok sa'yo, kaibigan mo si Manny Pacquiao, makakasabay mong maglalakad dyan sa lugar na yan, sa daan na yan, na merong tao na gustong bumugbog sa'yo. Hindi ka ba dadaan ng relax na relax? Dahil kaibigan mo si Manny Pacquiao? Palagay nyo, kaibigan mo si Manny Pacquiao, merong gustong sumuntok sa'yo sa daan na yan, hindi ka ba maglalakad na pasipul-sipul pa? Okay? Parang kung maglalakad ka, parang ikaw si Chiquito. Si Lord ang kasama natin. Hallelujah. Our excellent shepherd. Na He knows everything. Tapos ito, your rod and your staff, they comfort me. Bakit kino-comfort ng mga tupa kapag nakikita nila, nararamdaman nila yung rod and staff ng shepherd? Why? Dahil alam nila, yung shepherd nila, yung good shepherd nila, ready to fight for them. Kasi nandun yung rod, nandun yung staff. Hallelujah! Ibig sabihin, meron silang shepherd na lalaban para sa kanila. Kasi nga, hindi po sila they don't have the skill to fight. Ang alam lang po nila, they will go together, yung tawag nilang flocking. No, they will go together para magmukha silang malaki at makapal, pero actually, wala silang laban. Yun lang. Kaya nga po, may siyo tayo, para lang yung mga tupa na nagsisiyo, nagkukumpul-kumpul. Amen. Yung mga nag-amen, ito yung mga may siyo. Amen? Yung hindi nag-amen, yan ang walang siyo. Amen? So lahat ng walang siyo, sumigaw ng amen. So meron pa rin. We encourage you kasi nga para tayong tupa. We go together. No, we encourage one another. Parang sinasabi natin, may kalaban, dito ka, sama-sama tayo. Dahil kapag sama-sama, nabubuo yung courage, yung tapang. Hallelujah. No, hindi natin tinutulak yung kapwa-tupa namin. Ika pa. Hallelujah. Pero kasama natin ang ating shepherd. Amen. Tingnan niyo po, yung verse 1 to 3 ng Psalms 23, dinidefine ni David as he. Pero yung nagsimula siya sa verse 1, my shepherd. Yung verse 4, sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will feel no evil, for you, nagpalit na, you. Ibig sabihin, yung my shepherd, ginagawa ng personalized ngayon ni David. My, you are with me. Ito yung best asset ng tupa. They recognize their good shepherd. Hallelujah. In John 14, sabi po ng Panginoon, and I will ask the Father as our yung promise ng comforter and protector ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, I will ask the Father and He will give you another advocate who will never leave you. Okay? Yung word na another dito, it's from the Greek word allos. No, meron po kasing another or merong another word na ginagamit, ang ibig sabihin sa Greek word is heteros. Pag sinabing allos, it's from the same kind. No, parang illustration nga kagabi, parang pakwan, you want more kasi masarap siya, matamis siya. Nung binigyan ka, matabang na, ibig sabihin yung another nun is ibang pakwan. Ibang klase ng pakwan. Pero yung alos, nung humirit ka pa ng isa dahil nasarapan ka, dahil matamis siya, seedless siya na walang buto. Kasi may seedless na may buto eh. Kapag nasarapan ka dahil matamis siya, wala siyang buto, nung binigyan ka ulit ng matamis ulit, walang buto dahil galing din sa isang pakwan na pinagkuhanan, ang ibig sabihin nun, alos. Yan po yung word na alos. Okay? Meaning, nung sinabi ng Panginoon, I will ask the Father, He will give you another advocate, meaning another
the same Jesus. It's not another Jesus, but it's the same as Jesus was, who will never leave you. No, hindi tayo iiwanan. Tapos ito, in 17 said, He is the Holy Spirit. Paano yan, Pastor? Jesus, the Son of God, the God in human form. Tapos sasabihin mo sa akin, the Holy Spirit. Mamaya po, may mga verses po kung papakita. So sabi niya, He is the Holy Spirit who leads us into all the truth. The world cannot receive Him because it is not looking for Him and does not recognize Him. But you know Him because He lives with you and now later with you, will be with you. Although sinasabi ng John 14, nasa Last Supper na po sila, pangako po nito na He will be with you later, or later will be with you. Kasi nga po, hindi pa nangyari. Pero sa atin, nangyari na. He is actually with us right now. No? At yung comfort na binibigay, sinasabi ng Panginoon dito, as He is our comfort and protector. Sino po dito yung nakatira sa apartment pa? Pwede nating sabihin, komportable tayo sa apartment. Doon sa bahay na pinrovide para sa atin. Pero kapag nagbayad ka na, the next day, hindi ka na naman komportable kasi alam mo, may utang ka na naman. Na pagtapos ng due date, no? Sino dito ang takot kay Judith? Okay. Kapag nandiyan na si Judith, okay, hindi ka na komportable. Pero pag sarili mong bahay, kahit gastusan mo yan, kahit pinturahan mo pa yan ng 3 months, it's okay. Why? Dahil yung comfort na pinoprovide ng bahay ay nandoon. And you feel secure. Dahil may bahay ka na. How much more, yung sinabi ng Panginoon, John 14:2, In my Father's house, there are many mansions. Hallelujah! Okay? Kaya nga po, nais ng Panginoon, maging komportable po tayo. Okay? Because He is the way, the truth, and the life. O pag-uusapan natin yan, no, later, sa mga ibang subjects o Sundays po natin. No, ito po, in Galatians 4:6, because you are His Son, how? God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Sino yung tumatawag sa Diyos na Abba, Father? In the Garden of Gethsemane, Jesus called God as Abba, Father. Kaya this Spirit is the same with Jesus. No? Hindi lang yan. No, sinabi niya na sa Philippians 1:19, For I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus helps me, this will lead me to my deliverance. It's the Spirit of Jesus. No, ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoon, maging kay Pablo, yung confidence niya nasa ating Panginoon, sa Espiritu ng ating Panginoon, the Holy Spirit of God. Okay, ito pa. As Jesus our comforter, no, sabi po ng by the way, mali. Ulit. Okay. Yung Spirit of Jesus helped me, this will lead me to my deliverance. Pag sinabing deliverance, ibig sabihin, nasa secure position ka kasi mo, na-deliver ka na eh. Nangyari na, parang yung nanganganak. Sino yung nakaranas na manganak? Sumigaw ng amen. Akala ko makakarinig ako na lalaking amen eh. Di mo ba kapag na-deliver na natin yung anak natin, it feels good. Nawala yung pain. No, nung nagle-labor ka, Pablo, tama na to! No, nung na-deliver na Pablo, isa pa. Buhay kasi mo, nandun na ka na. Nakita mo na yung magandang regalo. Hallelujah! Okay? Kaya nga, Jesus is our comforter. Siya lang yung magbibigay niya ng comfort sa buhay po natin. Siya lang. Okay? Ito pa. Nung sinabi ng Panginoon sa Hebrews 4:16, that as we approach the throne of grace with confidence, actually, Jesus is actually telling us, you are already delivered. You are already saved. You are forgiven. Your soul is already restored. Kaya nga, approach the throne of grace with confidence. Hallelujah. Balikan po natin, Psalms 23. Sabi niya, I feel no evil, for you are with me, your staff, your rod and your staff, they comfort me. Meaning,
malapit lang yung kanilang shepherd. Hallelujah. Di po ba lumalakas ang loob natin pag sinabi ng, sige, at yuko mo kayang gulot mo. Anya lumawi ako ang gulot na niyang kalawot. Pero nung sinabi ng Panginoon, nung sinasabi ni David dito, your rod and your staff, they comfort me. Sabi ko nga sa inyo, yung mga tupa, nearsighted. Malapit lang ang nakikita nila. So, kita nila yung kanilang shepherd. That their shepherd is with them. Hallelujah. The rod and the staff that Jesus is using to comfort us. Alam niyo po ba kung ano to? The Word of God. Kaya nga, we need to read the Word of God to be comforted and to feel secured sa buhay po natin. Amen. So sabi na 2 Timothy 3:16, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. No, sa NIV version said, all Scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hallelujah. This is God's Word. No, the Scripture is God's breathed. Meaning, kinasihan ito ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga, nandun po yung comfort, nandun yung power, nandun yung protection sa ating Panginoon. Sabi rin na Romans 15 verse 4, for whatever things were written before were written for our learning. So ano po yung written before and it is for our learning? This is the Word of God. Before, hindi natin naririnig ang Word ng Panginoon. No? Wala tayong naririnig na encouragement from. We listen to God's Word. Nandun po yung encouragement. Kaya nga sabi niya, that we, through the patience and comfort of the Scripture, might have hope. Kaya nga po, nung narinig natin ang salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng pag-asa. So when we are walking in the valley of the shadow of death, do not fear. Remember that it's always with you and hold on to His word so that you will not perish. Sabi rin ng Hebrews 3:15, remember what it says, today, when you hear His voice, do not harden your heart. No, makinig na tayo as Israel did when they rebelled. Kaya nga nung mga Israelites, nagrebelde sila, napahamak po sila. Kaya nga ang Panginoon, He wants to comfort us and to protect us, but we need to listen. Hindi po yan automatic. No, the word of this month is not automatic. Hallelujah. We need to listen. Do not harden our hearts. 3. Naku, oras na, pero nasa third point pa lang po ako. 10 po to. Alright, if Jesus is our good shepherd in your life, that means He provides you with abundant blessings. O, nagising na kayo. Okay, tingnan niyo pong gagawin ng Panginoon. Yes, He provides. He provides our needs. No, spirit, soul, and body. Tapos, meron tayong comfort and protection. Secure na tayo. Eto, dahil secure na tayo, mararanasan na natin yung abundant blessings kasi focus na tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Kasi nga po, nandun yung comfort and protection natin sa ating good shepherd. And right now, He will provide yung abundant blessings. Pag sinabing abundant, parehas po yan ng Ephesians 3:20. Immeasurably more than we could ask or imagine. Amen. Okay. Kaya nga po, kapag po healthy, strong, provided, yung mga tupa, yung shepherd ay nabibigyan ng parangal. Sabi po ng 23 verse 5 ng Psalms, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Alam mo po yung mga tupa, sabi ko nga sa inyo, matatakotin. Pero anong gagawin ng kanyang good shepherd? The Lord. Okay? He will prepare a table. Okay? Before me in the presence of my enemy. Magpe-fiesta pa. Eat all you can. Adyang manalbela rin kapate. Hallelujah. Hindi yun yung habang kumakain, nakatingin sa kaaway. Hindi po yan. Kasi po ang mga tupa, kapag kumakain, nakatungo, nakaduko. Yan. Hindi nakatingala. Okay? Ibig sabihin, nahanamnamin nila yung pagkain nila. Why? Because of the presence of their good shepherd. Hallelujah. Tapos sabi niya, you anoint my head with oil. Pag sinabing you anoint my head with oil, ibig sabihin po niyan, eto, pag-aari ko, tupang ito. Sa akin ang tupang ito. Kasi kung hindi mo tupa,
yung inaalagaan mo, hindi mo yan aanoint sa ulo. Okay? Yung mga tupa mo lang i-anoint mo. Why? Kasi yung oil, it's used to reject insects din. Kasi po may mga insekto na nagpupugad sa uluhan ng mga tupa, hindi nila makamot eh. Okay? So yung mga insekto ito nangingitlog, nagiging worm, pumapasok sa kanilang ilong, kinamamatay nila. So para maiwasan ito, nilalagyan ng oil for protection and comfort as well. Kasi mabango ito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, He will anoint. Sasabihin, para sinasabi ng Panginoon, sa akin ka. I-anoint kita. Then my cup overflows. Ibig sabihin, kapag kumakain ka, kapag umiinom ka, overflowing. Pag sinabing overflows, ang ibig sabihin niyan, abundance. Sabi ng John 10:10, I have come to give you life and have it more abundantly. Hallelujah. Tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako. And so God's provision never stops. No? Even in the midst of adversaries, kahit may mga pagsubok, trials, He will always care and provide for you. No, hindi po yan naihinto dahil may problema. Huwag ka lang huminto sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Aapaw ang pagpapala ng Panginoon. No? Hallelujah. Sabi nung po ng Luke 11, you fathers, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Tayo nga mga tatay, di po ba, magaganda yung mga bagay natin na gustong ibigay sa ating mga anak. Or if we ask for an egg, do you give them a scorpion? Or, of course not. No, binibigyan mo ba ng alakdan? Ang anak mo kung itlog lang naman ang inihingi? So if you are sinful people, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give you Holy Spirit, the Holy Spirit, to those who ask Him? Tingnan niyo po, bakit hindi good gifts, but Holy Spirit? Because the Holy Spirit, if we have the Holy Spirit, we have everything. We have empowerment, we have the courage, we have the hope, we have this assurance of life. Hallelujah. Amen? Romans 14:7 said, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. As we have this Holy Spirit, we have this righteousness, we have this peace, we have this joy. Kaya nga kapag walang righteousness sa buhay mo, then the Holy Spirit is not present with you. If there is not joy in worshiping the Lord, meaning hindi mo nararanasan ng Santong Spirit. Kaya nga we encourage you to attend every Wednesday, 6 o'clock. Para maranasan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, all believers, alam ko po, meron po tayong righteousness, peace, and joy. Amen? So we can experience all kinds of blessings, even in times of adversities and trials, when we are filled with the Holy Spirit. And lastly, hallelujah. If Jesus is our good shepherd of your life, that means He provides you with eternal life. Eto na. Ipoprovide po natin tayo ng ating mga pangangailangan sa ating Panginoon. He will comfort us and protect us. He will bless us. Yung blessing na to, hindi lamang dito, maging sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Dahil nais ng Panginoon, lahat ng kanyang tupa, makasama niya in all eternity. Sabi po ng 23:6 ng Psalms, surely, pag sinabing surely, sigurado yan, surely. At kapag ang Panginoon, pag nagsabing surely, totoo yan, gagawin ng Panginoon. Goodness. Pag sinabing goodness, this is for our welfare, for our enjoyment, for our benefit. Surely goodness and mercy. Ibig sabihin ng mercy is another word for loving kindness. It's another word for faithfulness. No, ito yung pinaka-best word na marinig po natin sa ating shepherd when he said, surely goodness and mercy shall follow me. Hallelujah. Pag sinabing follow, pinupurso po tayo. As we follow the shepherd, the goodness of God and His mercy, His loving kindness, His faithfulness follows us. Hallelujah. Pero pinakamasarap po dito, follow me all the days of my life.
it's not tomorrow. It's hindi lang available today. It is not just for tomorrow. It is not just for 1 week. It's not just for 1 month, for 1 year, but for the rest of our life. Pero ito po ang pinakamasarap. As we have the Lord our shepherd, I shall dwell. Pag sinabing dwell, it's a continuous, it's a permanent. And I shall dwell in whose house? In the house of the Lord forever. And I will dwell in the house of the Lord forever. Why? Kapag nararanasan mo that Jesus is our good shepherd, iuuwi niya tayo. He see to it, yung provision, yung comfort and protection, yung blessings, maging yung eternal life, mararanasan ng bawat isa. Meron pong nakasakay na bata sa aeroplano. Naglalaro ito, no, mag-isa, wala po siyang katabi. So habang naglalaro, napapansin ng mga pasahero nandoon, pumasok sa cloud yung aeroplano. Nakaranas ng turbulence. At doon sa area na dadaanan nila, cloudy na. So malimit ang air pocket, ang turbulence. So yung bata, naglalaro, pag may turbulence, no, kakapit lang sa upuan, pagtapos, pag medyo sisimple na, maglalaro ulit. Tutuloy niya yung laro niya. Okay? Tapos, papasok na naman. Yung iba, nagsisigawan na, natatakot na, pero yung bata, makita nila yung paan niya. Kumakakay pa, no? Yung, nag-rock pa yung kanyang paa. Hindi man siya natatakot. Pero yung aeroplano nakaland sa airport, safely. Nagbabaan lahat yung mga pasahero ng madalian nga kasi po natakot sila nung ilang minuto na nasa turbulence, nasa magalaw na sitwasyon yung aeroplano. Yung dalawang mag-asawa na nakakita sa bata, lumapit sa bata, sabi niya, tinanong nila, bakit di ka man lang natakot? During the time na nandun yung malikot ang aeroplano, akyat baba, may turbulence, ba't hindi ka man lang natakot? Layo sabi ng bata, tatay ko ang piloto. And I know He will bring me home safely. Hallelujah. Now that is the same thing with our Good Shepherd. He will bring us home forever. Now sabi niya, if Jesus is our Good Shepherd, we will always experience a life full of goodness and love, and He will shepherd us into the life that is everlasting. That is eternal. Hallelujah. So I am the Good Shepherd. Pag sinabing Good Shepherd, sinasabi ng Panginoon, He provides the needs for our soul, spirit, soul, and body. He will provide also for our comfort and protection. He will also provide for our abundant blessing, and He also provides with our eternal life. Sabi po ng John 10:27, my sheep listen to my voice. I know them. You know the word, the word I know them is very powerful. Because the word know, the word I know them is from the Greek word ginosko. Meaning that the shepherd has a good relationship with the sheep. That the sheep is having an intimate relationship also to the shepherd. I know them and they follow me. Hallelujah. Because we know, we experience the Good Shepherd, our shepherd. We listen to Him and we follow Him dahil nararanasan sila. Itong gagawin ng Panginoon, I will give them eternal life. This is secured life. Pag sinabing eternal life, hindi yan nawawala. Hindi yan pang panahon lang ng kasaganaan. Hindi. It's for all eternity. No one will snatch them out of my hand. Kapag sinecure na po tayo ng Panginoon sa buhay na walang hanggan, mararanasan po natin yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon. There is no dull moment sa langit. The first step na mararanasan mo at gagawin mo sa langit, sigurado nakangiti ka na. And for the rest of all eternity, yung ngiting nasa mukha mo, hindi na yan babagsak.
Because lahat ng bagay sa langit, they are so wonderful to see. At walang mabagal na maglakad doon. Dahil lahat po tayo nasa prime age. Hallelujah. At ito po yung hinanda ng Panginoon, our Good Shepherd. Amen. And so we need to keep focus on the Good Shepherd. Listen to Him and follow His lead. Experience His green pastures daily until He brings you to a better and everlasting pasture. Hallelujah. Our shepherd is faithful. He never gives up. Amen? He is faithful. And never give up. In whatever situations we have, just trust Him. You are faithful. You never Just honor give Him. up. Never give up on Hallelujah. me. You are able. Just listen to Him. Finish all you started in me. Allow you are Him stable to have through every relationship change with that you. this life may bring. Allow Him you to experience what He offers. He offers life. You are faithful. Hallelujah. You never give Praise up. God. Never give up on me. Praise you, Lord. You are able to finish all you started Hallelujah. in me. You are stable through every change that this Hallelujah. life may bring. You remain. You remain. Hallelujah. Praise you, Lord. You are faithful. Hallelujah. You never give up. Never give up. Hallelujah, Lord. You are Hallelujah. able to finish all Hallelujah. you started in Praise me. you, Lord. You are stable Hallelujah. through every change that this life may Hallelujah. bring. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, na hindi ka humihinto. Salamat, O Diyos, na hindi mo kami binibitawan. Even in the course of adversities, O God, even in the course of trials, even there are big problems, Lord. Thank you that you are faithful. And thank you, Lord, that we have hope in you. Yes, alam namin that ang buhay dito sa lupa, Lord, hindi ganun kadali. But we have you as our good shepherd. Leading us, Lord, in the path of righteousness. Because you want us to see that we are sanctified, forgiven, and restored, O God. And you are leading us in the path of righteousness because you want us to be saved and to experience eternal life, Lord. Lord, sa lahat po na nagdi-desire right now to choose you as His or her good shepherd, Lord, allow that person to experience you today. Allow us, Lord, to experience your comfort and protection. Allow us, Lord, to experience the hope that you give today, O God. Thank you, Lord. And thank you, Lord. Lord, alam ko, makakilos ka sa taong ito. Alam ko, Lord, nung pinili ka namin, pinrovide mo na ang mga bagay na to. Pinrovide mo na yung mga bagay na napag-aralan namin. It's up to us, Lord, if we will continue to listen and to follow you, O God. It's up to us. The good thing, the good shepherd, the excellent shepherd, ay nandito na. Nasa amin na lang po kung paano kami susunod. And as we pray, Lord, give us this knowledge, give us this wisdom, Lord, kung paano po rightly makasunod sa iyo, according to your will and according to your word. And bless us, Lord, maging sa aming communion. Bless us, O God. Lord, thank you for your word. We bless you, Father. We thank you, Lord. This we ask in Jesus' name.